Welcome back dito sa Ride with Ryan. Today, mag-short break muna tayo sa mga car review. Nandito tayo ngayon sa Tanay Highland, which in a while, lipat din tayo ng venue para naman sulit ang punta. Sa mga hindi pa familiar, better na samahan nyo kami para lang magkaroon kayo ng idea kung ano bang meron dito sa loob. Kwentuhan lang tayo dito. Isa lang naman ang Tanay Highland Restaurant sa pinaka-famous na kainan along Marilake Highway. Commonly dinadayo ng mga local tourists, riders at families. Katulad lang din natin na gustong mag-enjoy at mag-relax. Since weekend kami nagpunta, expected na maraming umaakyat dito sa Tanay. And for that, ingat lang din talaga sa pagmamaneho. Na-enjoy ko papunta dito, pero safety first pa rin. Yung address naman, i-type mo lang sa Waze na Tanay Highlands. Lalabas na yan. Around 45 minutes din na drive bago makapunta dito. Depende yan kung saan yung starting point nyo. Pagbaba na sa sasakyan, ramdam mo agad yung lamig. Yung regarding sa parking, wala namang problema. Marami din available slot dito sa loob. Pero syempre, pagka nagkasabay-sabay na, punuan pa din. Sa case ko, 4 times na ata ako nakapunta dito, never pa naman ako nakapag-park sa labas. Palagi ako nandito sa loob. Kahit na maraming tao, wag lang sobra. Basta ang advice ko, agahan nyo lang din talaga pumunta. Umalis kasi kami ng 5 AM. Dumating kami 6 or 6:15 na. Though dumaan din kasi kami ng gasoline station pa. Then nagpahangin pa kami ng gulong. Though hindi rin naman kabilisan yung takbo namin. Ine-enjoy mo lang din yung vibe na nasa loob ka ng bundok. Sa totoo lang, minsan hindi na kailangan lumayo na sobra. Isang mahabang drive lang para ma-reset yung isip mo, sapat na. Alam nyo naman, kapag tanay ang usapan, mas okay talagang agahan para mas ma-enjoy yung biyahe at iwas traffic. Mafe-feel mo din yung excitement at mag-e-enjoy kang mag-drive. Yung daan papuntang Tanay Highlands ay sobrang scenic, fresh natural scenery. Maraming curve, yung hangin, presko talaga. And then unti-unti habang umaakyat ka, nawawala yung stress mo. Tipong kahit wala kang kausap, okay lang kasi sapat na yung nakikita mo. Yung view na mismo ang nagkikwento sa'yo. Simpleng destinasyon at pagkain ay sapat na, lalo na sa ganito kalamig na umaga. Alam mo magiging worth it dahil lalayo ka muna sa maingay na syudad. Pagdating naman sa view deck, ito yung klase ng view na hinahanap ng marami. Ma-appreciate mo lang din siya kapag ikaw na yung actual na nandito. Sasabayan mo yung sunrise at malamig na hangin. Sa malayo, makikita mo pa yung Pililla Wind Farm. But depende na lang din kasi yan kung hanggang saan yung natatanaw mo. Marami yan, hindi lang isa o dalawa. Sa position ko kasi, hanggang isa lang yung nakikita ko. Pero ganito siya talaga kalayo. Makita mo man ay maliit lang. Yung in-order namin, yun lang din talaga yung kinikrave namin. Pwede naman kayo mag full meal at hindi rin naman kayo talo sa serving. Yung price level naman niya, may maayos ka na sa 350 pesos hanggang 500 pesos. Heavy meal na yon sa ganong price level. Kaya naman para sa akin, sulit pa rin. After kumain, pwede din kayo lumipat dito sa cafe. Pwedeng umorder na lang din para stay lang din kayo doon sa table nyo. Iba't ibang klase yung cookies and bread. Of course, nandyan yung mga slice cake. Kami kasi hindi na dito umorder. Sinilip lang natin to para mapakita natin sa inyo. Kung gusto nyo kumain dito, wala namang kailangan reservation. Punta lang kayo. Ma-accommodate naman lahat sa dami ng table nila. Sa lower portion ng Tanay Highlands, meron doon parang nakaseparate na gate. Sa palagay ko, doon yung entrance ng camping ground. Lalo na kung naka 4x4 kayo at equip yung mga rig nyo na mga tent. I'm sure na mas mag-e-enjoy kayo. Of course, pwede din mga 4x2 SUV. Inquire nyo na lang sa Facebook page nila. Ang alam ko, down payment muna ng 50% para lang makasigurado kayo. Just in case lang na gusto nyo mag-camp dito. Since na-mention na rin natin yung SUV at nagkwekwentuhan lang din naman tayo, more on car review talaga ginagawa natin. Kung meron kang gustong ipa-car review, comment down below na lang at susubukan kong ihanap ka ng unit. Malay mo, magustuhan mo, di ba? At least, may idea ka na. Second thing, hindi rin naman tayo puro kotse. Tulad nito, merong food vlog. After nito, lilipat pa tayo ng venue para mas maipakita ko pa sa inyo. At pangatlo, magkakaroon din naman tayo ng mga travel vlog para naman maipasyal ko din kayo sa ganitong paraan. Siguro okay na muna tong nakain ko para makalipat na tayo sa kabila. Malaki talaga yung serving eh. Na-mention ko kanina na hindi na tayo umorder dun sa cafe. Kasi nga, lilipat tayo ng venue para naman masulit yung punta natin dito. At ayun na nga, nandito tayo ngayon sa Dean and DeLuca. Galing dun sa Tanay Highlands, forward lang for at least 500 meters or kalahating kilometro lang ang pagitan nila. Kahit hindi ka na gumamit ng Waze, basta umabante ka lang hanggang makita mo na itong Dean and DeLuca. Meron silang available parking sa loob, pero pag wala, outside parking na lang. Meron din guard na mag-a-assist sa'yo dito.
Swerte na lang kapag meron pang bakante sa loob. Meaning, limited lang din talaga yung makakapag-park dito sa loob. Majority ng mga pumupunta dito, outside parking lang din talaga. Pagbaba dito sa Dean and De Luca, meron na registration dun sa ibaba. Ipalista mo lang yung pangalan mo at contact number para makapasok na rin dito sa loob. Pagpasok, Christmas theme pa rin ang design nila. One thing na babalikan mo dito ay yung klima. Hindi siya mainit at hindi rin siya malamig. Kapag medyo bandang hapon na, medyo nagiging foggy na yung paligid. Kapag nangyari yon, that's the time na medyo bibilisan mo na yung pagkain mo. Kasi nga, lalamigin siya ng sobra. Kanina, na-mention ko sa Tanay Highlands na 4 times na ako nakapunta doon. Pero dito, first time lang din namin. Para maiba lang din yung vibe. Yung price level naman nila, at least 450 hanggang 650. Yung ganong order, 1 full meal na. Marami na yon. Nag-order na din kami ng hot chocolate. Combination na nitong croissant. Maraming klase yan. Merong salted egg, merong pistachio, merong almond croissant. Iba pa yung mga chocolate flavor nila. At dito naman sa taas, yung kanilang mga wheat bread, Hokkaido matcha bread, at pandesal. Marami din naman choices pagdating sa mga slice cake. Meron Oreo cheesecake, coffee crumble cake, carrot cake, at marami pang iba. Even yung mga ice cream nila maraming available. Depende na sa'yo kung anong flavor. Dito namin tinuloy yung kwentuhan namin. Walang pressure, walang negative thoughts. Natural lang, hindi naman kailangan lumayo para bumongga. Kailangan din natin ng ganito paminsan-minsan. O paano? Bababa na muna kami. Asahan kita next content ha. Thanks for watching. Bye-bye!